Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Merong isang kasabihan sa Tagalog na walang taong perpekto. Ang kasabihang iyan ay ginagamit na nga ng marami sa atin na dahilan upang hindi magpakabuti. Ang kasabihang iyan ay ginagamit natin bilang dahilan upang ang masama na ating ginagawa ay magkaroon ng tinatawag na excuse. Subalit, dapat maging maliwanag rin sa atin bilang mga Kristiyanong Katoliko na tinatawag tayo ng Panginoon na maging perpekto. Si Jesus mismo ang nagsabi sa isang bahagi ng banal na tipan. Winika niya, "Be perfect as my heavenly Father is perfect." Maging ganap kayo katulad ng aking amang nasa langit na ganap. Binigyan pa ito ng mas matinding translation. Ang ibang translation sinasabi, "Be holy as my heavenly Father is holy." Magpakabanal kayo kung paanong ang aking amang nasa langit ay banal. Kaya nga kung babalikan natin, ang paalaalang iyan na tayo pala ay tinatawag na maging banal, maging perpekto, hindi dapat maging hadlang ang dahilan na tayo ay hindi perpekto at nararapat sa atin ang pagkakasala. Dahil sa linggong ito, ang apat na pagbasa na ating napakinggan ay tinuturuan tayo bilang mga Kristiyanong Katoliko. Paano natin panumbalikin ang ating mga kapatid na nawawala sa landas. Kung susundin natin ang payo ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, sinabi niya na dapat nating pangaralan ang mga kapatid nating nagagawa ng pagkakamali. Ika nga sa kanyang aklat, "Kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala ka dapat panagutan." Naroon ang salita, binalaan. Ibig sabihin, pinangaralan mo na, tinuruan mo na, upang sa gayon ang kapatid mong nagkasala ay maibalik mula sa pagkakamali para gawin ang mabuti. Ikalawa na dapat nating bigyan diin para panumbalikin ang mga nawawala sa landas. Mapupulot natin ito ngayon sa mismong salmo na ating naging tugon. At dito nga sa salmo, ang ikalawang pamamaraan ay paghihikayat. Pero hindi lamang hikayat na pakinggan tayo ang ating pangangaral, ang ating salita. Dahil para sa salmista, hikayatin ang nagkakamali na pakinggan ang salita ng Diyos. Naalala niyo ang ating tugon? Sabi ng ating tugon, "Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin." Kailan ang Diyos nagsasalita na dapat pakinggan? Kailan ang Diyos nagsasalita na dapat ito'y unawain at pahalagahan?
Ika nga ng salmista sa kanyang awitin, ang kanyang salita ay ating pakinggan. Inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Minumula tayo ng mismong salmo na ating napakinggan upang ang mga tao na nagkakamali ay maibalik o mapanumbalik sa tamang landas. Hikayatin natin sila na ang salita ng Diyos ay kanilang mapakinggan. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, ika nga ni San Pablo, is like a sword of double edge. Ibig sabihin, dalawa ang talim, na kapag ang salita ng Diyos napakinggan ninuman, tumatagos ito sa puso ng tao, at ang puso na dating matigas pinalalambot. Ang isipan na hindi nakakaunawa, binubuksan. Yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga mapapansin nyo, kahit ang salita ng Diyos hindi ipaliwanag ng pari, basta pinakikinggan mo, para bang itong kumakatok sa ating isipan, para ba itong kumakatok sa ating puso, na sa mismong kapangyarihan ng salita ng Diyos, pinaaalalahanan tayo, minumula tayo, kung ang ginagawa natin ay tama, ipagpatuloy. Subalit kung ang ginagawa natin ay mali, dapat itong ihinto. Ikatlo na pangmulat sa atin, para mapanumbalik ang mga nawawala ng landas, binabahagi ni Apostol San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma na ating napakinggan sa linggong ito, na ang mga nagkakasala ay hindi lamang pangaralan, hindi lamang hikayatin, kundi sila rin ay paalalahanan. Anong paalaala? Ayon kay San Pablo sa kanyang liham ngayong linggo, balikan natin ang utos at kalooban ng Diyos. Kaya dito sinabi niya na kung inyong maalala, merong 10 utos sa lumang tipan. Ang ika-4 hanggang ika-10 utos ay tumutukoy sa pagmamahal sa kapwa. Unang-una ginagawa natin na ang mga nagkakamali ay dapat ipanumbalik dahil yun ay gawain ng pag-ibig. Ayaw natin na sila ay mapahamak. Ayaw natin na sila ay patuloy na tumatahak sa maling landas. Kaya ang dapat nating gawin, paalalahanan. Paalalahanan kung anong gusto ng Diyos. Paalalahanan kung anong utos ng Diyos. Upang sa gayon, kapag nabuksan ang kanilang isipan at puso, tahakin nila ang kalooban ng Diyos at hindi pansarili lamang. Pagdating sa Ebanghelyo, dito mapupulot natin ang ika-4 na pamamaraan ng panumbalik ng mga nawawala ng landas. Mapapansin niyo na sa Ebanghelyo, mismong si Jesus ang nagturo sa kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Dinagdag ni Jesus, kung nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Subalit naglagay si Jesus ng proseso. E paano kung hindi nakinig sa iyo? Sabi niya, magsama ka ng 2 o 3 kapatid mo
at kausapin siya nang sa ganon mayroong maging tagapagpatunay sa pagitan ninyo. Kung nakinig siya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Pero nagpatuloy ang Panginoon. E paano kung hindi siya nakinig sa iyo at sa iyong kasama? Sabi niya, iharap mo siya sa natitipong simbahan. Kung nakinig siya sa natitipong simbahan, napanumbalik mo siya. Subalit kung hindi, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Mapapansin niyo sa pangangaral ni Jesus, maliwanag sa kanya na ang tao nagkakamali, na ang tao hindi perpekto, nawawala ng landas. Subalit hindi ito pamamaraan upang ang taong iyon ay pabayaan. At higit sa lahat, pag-uusapan. Tinuturo sa atin sa ika-4 na hakbang na unawain ang taong ito at bigyan ng pagkakataon. Yun ang dahilan kung bakit paulit-ulit na dapat nating lapitan, kausapin, hikayatin ang taong nagkakamali. Dahil ito ay tungkulin ng pag-ibig sa kapwa. Subalit ang katotohanan, kayo mismong makapagsasabi, hindi natin ito ginagawa. Bakit? Dahil ang taong nagkakamali, ang taong nagkakasala, hinuhusgan agad natin ng mabilisan. Hindi lang nga hinusgahan, imbis na kausapin, pinag-uusapan. Ito ba ang makakristyanong pamamaraan? Mga kapatid, minumula tayo sa linggong ito kung ang Panginoon mismo nagpapaalala na siya ay naparito upang tawagin ang mga naliligaw. Tayo rin ay inaanyayahan niya bilang mga hindi perpekto na magpakabanal, na itama ang landas na tinatahak mula sa ating pagkakamali. Ipagpasalamat natin kung may mga taong nag-aalala sa atin na kapag tayo'y nagkamali, itinutuwid tayo. Mamili tayo, anong mas maganda? Ang pinag-uusapan ka sa iyong pagkakamali o may taong dumudulog o lumalapit sa iyo para sabihin ang mali mo at maituwid ito. Sa linggong ito, yan ang binibigyan ng diin ng mga pagbasa. 4 na pamamaraan paano natin mapanumbalik ang mga nawawala sa landas. Una, pangaralan. Ikalawa, paghihikayat. Ikatlo, paalalahanan. At ika-4, pag-uunawa. Kapag nagagawa natin ang 4 na tungkuling ito, nakatitiyak ako na ang kapatid nating nawawala ng landas, mapanunumbalik natin mula sa pagkakamali upang tahakin ang tamang daan. Dahil kung tutuusin, kung nais nating mamuhay ng nagmamahal sa kapwa, na ipapahayag ito sa pagtulong hindi lamang sa material o pinansyal na bagay, ang pagtutulong rin sa kapwa na ipapahayag kung nais natin ang makabubuti sa ating kapwa. Dahil sa huli, ang isang Kristiyanong Katoliko na iniisip ang kanyang kapatid at ang kabutihan nito, nais niya na ang kapatid niyang iyon ay makasama niya sa buhay o tahanan ng Diyos Ama. Merong isang paalaala sa mismong ritual ng paglilibing sa isang Kristiyano. Nakasaad sa paalaalang ito ang mga katagang, paalam sa iyo, kapatid na pumanaw. Mapasapiling kanawa ng puong may kapal.
ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tayo ngayon ay may nauuna. Subalit darating ang araw na tayo ay magkikita-kita. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagdarasal sa kapatid ng pumanaw. Nais mo na sa buhay niya ng pagkakamali, pinagdarasal mo pa rin. Dahil sa tahanan ng Diyos Ama, ika nga ni Jesus, maraming silid para sa atin. Anong saysay ng mga silid sa tahanan ng Diyos Ama kung hindi natin hinahanap ang ikabubuti ng ating kapwa? Iilan lang man ba sa atin ang nagnanais na makarating doon? Sa katuruan ng simbahan, hinuhubog tayo na magmahalan. At ang dakilang panawagan ng pagmamahalan ay tulungan mong iyong kapwa na marating ang kabanalan. Kapag narating natin ang kabanalang iyan habang tayo'y naglalakbay dito sa buhay, itong tinitiyak ko sa inyo, tayo'y gagantimpalaan na ang bawat isa makamit ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.